question, sir. Why is there this kind of money given on a break? Because it doesn't sound too good. Okay, Can you explain Pinky, it to ha? us? Unang-una. Congressman, if it's something that, and I hope you don't take offense, Yeah, if it's no something you don't understand, how can we understand it? Nako po. Nako, matindi-tindi ho ang pagsoplak nitong si Ma'am Pinky Webb dito kay Toby Chanco dyan sa interview niya sa Billionaire News Channel. Pasadaan ho muna natin itong sagot nitong si Tuta Soto at nitong si Ping Lacson Boy Dago dito kay Senator Amy Marcos. Pero bago pala yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Hayun na nga mga kababayan. Dito sa video na to, nagmakaawa na ho itong si Gagba, itong si Marcos Jr. Sa mga kumpanya, nabayaran nyo na yung PhilHealth contribution ng inyong mga empleyado. Eh baka wala na ho silang manakaw o nararamdaman na ho nila yung naging epekto nung pagkuha nila doon sa bilyong-bilyong pondo ng PhilHealth. Hayun na nga mga kababayan, bago ho natin pasadahan yung pagmamakaawa na yan itong si Marcos Jr. Unahin na ho muna natin ang sagot nitong dalawa sa mga aso nitong si Marcos Jr. dito kay Senator Amy Marcos. Imbento. Nako, matindi ho itong si Tuta Soto. Imbento. Sige nga, tingnan natin tong imbento na to. Ito. No. Imbento, pinabulaanan ni na Senate President Tito Soto at Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang aligasyon ni Sen. Amy Marcos na pinagbabawalan umano ang mga senador na imbestigahan ang high-ranking official kaugnay sa flood control controversy. Hindi ba? Ay, o nga naman pala, Senator Amy Marcos naman kasi sinungaling eh. Imbento. Hindi kayo pinagbabawalan, itinigil ang hearing. Yung pinagbabawalan, wala yun. Child's play. Child's play ho yan. Ang ginawa ho nila, hardcore. Itinigil nila ang hearing dahil yung investigasyon sa ayot sa gusto nila papunta kay Martin Romualdez at kay Marcos Jr. Imbento nga naman yan, Senator Amy. Walang niya ka, wala ka rin manggagamit ka na, mahilig ka pang mang-imbento. Hindi kayo pinagbabawalan, itinigil nila ang hearing dyan sa Senado pagdating dyan sa issue ng mga maanumalyang flood control projects. Ito si kung ano-ano mga pinagsasabi. Walang pinagbabawalan. Anong pinagbabawalan? Tinigil ho nila totally yung investigasyon sa mga maanumalyang flood control project. Matatandang iniimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Lacson ang maanumalyang flood control projects. Impossible. Walang nagbabawal ng kahit ano sa kanila. Sino? Baka magalit si Sen. Lacson sa bintang na yan. Imbento. Naku, ito sagot nitong si Lacson. I choose not to dignify. Yan, hilig ho nila yung mga ganyang litanya. I choose not to dignify. Anong dignify? Uror, tinigil mo hearing. Siraulo ka ba, Lacson? Ha? Anong I choose not to dignify? Walang hearing. Ang tagal na hinihintay na sambayan ng Pilipino yung hearing na yan. Wala nang hearing. Nung nabanggit na yung amo mo na si Martin Romualdez at nitong si Martin Romualdez, nitong si Saldico, hindi ka na nag-hearing, walang iya ka. Anong I choose not to dignify? Anong i-dignify mo? Hindi ka naman nag-hearing. Siraulo ka ba? Buisin na Lacson na to. Kaaga-aga. Gusto ko kalmahan lang natin eh. I choose anong dignify? Naghihintay ng hearing ang sambayan ng Pilipino. Hindi ka na kayo nag-hearing. Sen. Marcos unfair, untruthful, and baseless accusation. Anong baseless? Tama naman eh. Unfair. Talagang unfair eh. Hindi ka na nag-hearing eh. Ano po kabalbalan mo dito? Untruthful. Talagang hindi totoo yan na pinipigilan kasi wala nang pipigilan kasi hindi ka na nag-hearing. Baseless accusation. Talagang baseless yan. Kasi wala namang hearing na nangyayari at matagal na hinihintay yan ang sambayan ng Pilipino. Lumipat na ho tayo dito kay Aji, kay Marcos Jr. Ano na naman bang kabalbalan ito? Kung gusto mo na lang mag-vlog, Marcos Jr., wala namang pipigil sa'yo. Walang yaga, minamayat maya mo ang social media. Ito, panoorin mo natin ito mga kababayan. Game! Magandang araw po sa ating mga kababayan at Happy New Year po. At sana naman ang 2026 ay magiging magandang taon para sa ating lahat. Sa aming patuloy na
tumulong sa ating mga kababayan, lalo-lalo na sa tinatawag nating healthcare, inutusan ko po ang PhilHealth na magpatupad ng general amnesty para sa mga negosyante, private employer, mga self-employed, na ating mga kababayan na hindi nabayarang kontribusyon sa PhilHealth. Alam naman na, Magbayad na kayo, wala na silang nanakawin, mawalang niya kayo. O para sa mga employer, magbayad na kayo ng PhilHealth ng mga empleyado nyo. O wala na silang nanakawin sa PhilHealth, naubos na siguro. Yung kalahati doon sa kinuha nilang bilyong-bilyong pondo ng PhilHealth, hindi pa rin na isosauli. Isouli mo. Ikaw kasi, nakaw ka kasi ng nakaw eh. Walang nga ka. Pondo yun ng mga mga kababayan natin eh. Hindi natin sinasabi na wag magbayad itong mga mga employer na to. Ang problema, hindi sila magkanda o gaga ngayon kasi siguro nagka-feasibility studies na sila na yung ginawa na yon ng administrasyon nitong si Ajik na pagkuha sa pondo ng mga contributor, napakalaking impact nun. Sa future ng PhilHealth. Ngayon, ramdam na ho siguro nila. Hindi na nga binibigyan ng subsidiya ngayon, linalatigo nyo yung mga employer na kailangan naman talaga magbayad. Pero ngayon, ang attention, hindi na sa paggawa ng mga programang makakapagpabuti sa mga benepisyo ng mga contributor. Ang iniisip nyo na, paano makalikom ng panibagong pondo. Bago mo singilin, hoy, sira ulo talaga ng presidente. Bago mo singilin yung mga employer, yung subsidiya na nakalaan sa syntax law na dapat mapunta sa PhilHealth, yun muna unahin mo. Lakas-lakas na saltik mo, Brad. Ang gobyerno nga hindi binibigay ang obligasyon, tapos yung mga pribadong mga employer, minunombrahan nyo na ganyan, linalatigo nyo. Walang yatong presidente na to. Bago mo obligahan yung mga ordinaryong empleyado, yung obligasyon ng Estado, ibigay nyo muna sa PhilHealth. Yung subsidiya na para sa PhilHealth na hindi na ibigay nung 2025 budget, ibigay nyo ngayong 2026, doblehin nyo, mga walang niya kayo, mga magnanakaw kayo. Sa bagay, nasa dugo nyo naman pala talaga. Diba, laki sa nakaw nga eh. Laki sa nakaw, Marcos, di ba? Yun yung kanta niyan eh. Bago mo nombrahan yung mga employer, ibigay mo yung obligasyon ng Estado sa PhilHealth. namin na yung 3% na binabayad para sa PhilHealth medyo na buwan-buwan ay ramdam ng ating mga kababayan. Kaya gagawa po tayo at pinutusan ko po ang PhilHealth, gagawa tayo ditong taon na ito, 2026, ang tinatawag naming one-time waiver para sa interest ngayong taon 2026. Bibigyan natin mga employer na 1 taon para mabayaran na lahat ng na-miss contributions mula 2013 hanggang 2024. At ito po lahat bayaran nyo na, anak ng toko, anak. Hindi ba unfair yan para sa mga employer? Hindi ba unfair yan? Yung pamahalaan, hindi binibigay yung subsidiya, tapos hindi ko sinasabing huwag kayong magbayad. Hindi ko kailangan yung magbayad. Kasi obligasyon nyo yan sa mga empleyado nyo. Karapatan yan ng mga empleyado nyo na bayaran yung mga hindi nabayarang mga contribution nila sa PhilHealth. Pero ang problema, yung naniningil, hindi nga binibigay yung obligasyon dyan sa PhilHealth na yan. Hindi binibigay ng gobyerno tapos sisigil kayo. Ano kayo mga siraulo? Mga lakas talaga ng tama nyo dyan sa Malacanang, ibang lakas. Ano ba sinisingot nyo dyan? Katol na? Langyang yan. Po ay palagay namin sa kalkulasyon namin, ito ay makakatulong po sa mga 300,000 na mga benepisyaryo. Hinihikayat din natin ang ating mga employer na i-update na ang lahat ng information ninyo at magrehistro i-rehistro ang mga empleyado ninyo sa yaman ng kalusugan o yung ating tinatawag na YAKAP program. Kaya po, ito po ay patuloy namin ginagawa upang pag-aangin ang dala ng ating mga kababayan tungkol nga sa mga healthcare costs at sa lahat ng iba't ibang hamon na hinaharap ng ating mga kababayan araw-araw. Happy New Year po! Anak na. Happy New Year daw. Yung mukhang yan, hindi mukhang happy ang New Year.
Sa tingin ko, yung lumabas na larawan ng iyong asawa, ano ba naman kasing klaseng bisyo yan, anak ng tokwa, di ba? Ako, hindi ko kino-content. Hindi pa ko natin kino-content yan. Siguro, nakita nyo na yung tinutukoy kong larawan nitong asawa nitong si Ajik. Na kung saan yung busoy-soy, nasa tuhod na yung busoy-soy. Kadiri, anak ng tokwa. Hindi, pero feeling ko, doon, base doon sa hulma ng mukha, hindi may pagkakaila na si Kokak yun. Si Frag yun, di ba? Nakanto ko ang busoy-soy yan. Yung busoy-soy niya, di ba dapat dito busoy-soy? Dito yung busoy-soy, di ba? Yung medyo loy-loy na busoy-soy dito, yung mga nanganak ng, mga nanganak ka na ng, nagpadodo ka na ng, siguro mga 3 anak, nandito na yung busoy-soy mo. Anak ng toko, yung busoy-soy niya nandito. Nasa tuhod na yung busoy-soy. Nung larawang kumalat. Yan yung pinasuso mo. Diba? Si Lagdameo. Si Tambaluslos. Pambihirang yan. Sino pa nga kasi yung isang kinakabit sa pangalan nitong si Busoy-soy? Yung ama daw nitong si Charis. Diba? Tapos si Marcos Jr. Pinaghati-hatian niya. Siguro pagka nasa impluensya sila ng illegal substance, talagang kung ano-anong mga extreme na bagay ang pumapasok sa utak nila. Mag-hire kayo ng isang para painitin ang inyong pagtatampisaw sa kasalanan. Di ba? Mag-hire kayo ng kung sino-sino para painitin ang pagtatampisaw nyo sa kalayawan at pambihira. Di ko nating kaya. Yung tipong kung kayo ay walang tako sa inyong mga asawa, mangchichiks kayo, yun mangchichiks kayo, pero kayong dalawang mag-asawa, mag-hire kayo para paalabin, pasiklabin at painitin ang bawat sandali na pagtatampisaw nyo sa kalayawan. Ibang usapan na ho yun. Ika nga, kaajikan na yun. At yung ginagawa ngayon na yan ng Malacanang na kung saan meron silang one-time amnesty. Yung tipong one-time lang yan. Pagka hindi nyo pa inavail yan, malaki ang magiging problema nyo sa pamahalaan. Mula 2014 hanggang 2019. Lakas ng tama talaga nitong si Gangba. Ito na interview na tayo nitong si Congressman Toby Tiangco dito sa Billionaires Channel. Game! Davao City Representative Toby Tiangco. Congressman Toby, good to have you again. Happy New Year to Happy you. New Year, Happy Three Kings. And thank you for being here tonight. Wala akong nakikitang happy sa New Year para sa mga kababayan nating nagugutom, walang trabaho, naghihirap ngayong mga panahon na to. Toby Tiangco, walang yaka. Yung anak mo daw ay nagkakalat ng kung ano sa mga babaeng nakakalantari niya. Ay, di umano nagkakalat daw yung anak mo Sabihin mo, bumili ng plastic. Huwag siyang pasok ng pasok, walang yan. Naglalabasan yung mga nakakalantari niya, di umano sa social media, nagkakalat siya ng kung ano-ano. Lang yan. Sabihan mo yung anak mo. Kawawa yung mga dalagitang ano-ano daw pinagkakalat ng anak mo Yung anak niya, yung pasayaw-sayaw sa social media. Sa bagay, mas okay naman yun. Sa bagay, paano pa nga naman siya magnanakaw Di ba? Paano pa niya gagawin yung maruming gawain kung meron nang gumawa para sa kanya, di ba, Toby Tiangco? Paano pa siya, di ba? Sa bagay, yung ibang mga magulang, no? Yung anak mo, papasukin mo na sa politika, lang yan. Para sa House of Representatives siya magkalat ng laging. Yung mga kababaihan sa House of Representatives, atagan mo lahat sa Budget already signed Yep. by the President. He calls it corruption-free. Do you agree? Corruption-free will depend doon sa implementation, di ba? Kasi nasa pag-implementa yun ng mga ahensya na kung saan nakalagak yung budget, di ba? So nasa bidding yan, nasa implementation process. So dapat siguraduhin muna, syempre, yung bidding prices o yung mga program of works o yung estimate ay hindi overpriced. Number 2, pag hindi overpriced yun, dapat masigurado na walang collusion o walang sabuatan doon sa bidding. Number 3, yung mananalo sa bidding, dapat tapusin niya ng maayos at tapusin niya on time. So sa ngayon, pagka sinabi po ng Pangulo na it is corruption-free, ano po ibig sabihin nun? Hindi, kasi tinanggal na yung mga ibang mga portions na sobra, di ba?
if you will recall doon sa DPWH, di ba binawasan nila yung budget kasi sinasabi nila yung mga overpriced dapat tanggalin doon. So estimate pa lang, tinanggal na. Tapos, ang pinaka-bold talaga dyan is yung sa unprogrammed. Because may nabasa ako na ever since 2019, ito yung pinakamababang unprogrammed, no? Yung unprogrammed appropriations now is supposed to be the same, according to Executive Secretary Ralph Recto, as the unprogrammed appropriations back in 2019. Yeah, That's also- that's what he said, no? But I don't have personal knowledge about that. Yeah, that's something we need to still verify in the future dahil, again, kakalabas lang po ng budget, kakasign lang po ng Pangulo kanina. At saka makikita natin dun sa unprogram talagang yung iniwan niya is yung talagang kailangan eh. Kasi tatlo na lang iniwan niya, di ba? Yung support to foreign assisted projects. Hindi talaga pwedeng tanggalin yan dahil obligasyon natin yan. Yan yung mga malalaking projects na katulad ng LRT, subway, na meron tayong promisa na counterpart na pondo natin. No? So hindi pa pwedeng tanggalin yan. That's at 97 billion, more or less. Yes, 97 billion, 305 million, 671. Tapos yung program on risk management, di ba? Ito yung pag may bigla ang kalamidad, hindi rin pwedeng tanggalin yan. Dapat may contingency tayo doon. Hindi, kalokohan yan, bigla ang kalamidad. Baka bigla ang kaperahan ng mga congressman at mga taga-Malacanang, anong bigla ang kalamidad. Bigla ang pagpapaepal siguro ng mga kaalyado nitong si Marcos Jr. Wala naman dating ganyan eh. Mas maigi pa na magkaroon na lang tayo ng supplemental o yung tinalakay nitong si Prof. Malutikia doon sa ating pangalawang video. Mas mainam na yung ganoon. Supplemental budget. Hindi yung unprogram appropriate. Daming kabalbalan talaga na. 3.6 billion yan. The risk management 3.6 program. billion Okay. at 50 billion doon sa AFP modernization, which I think talagang kailangan. Okay, just why did you look into this 97 billion? Umpisahin natin one by one tong support to foreign assisted projects. Why was it at 97 billion? Were you able to? No, I wasn't able to look Hindi at niyo po that. nakita to. Hindi ko Alright. na The tingnan rest, yung busisi. maybe you can share with the public right now the other parts that were vetoed, line vetoed by the president. So, ang na-veto is 92.5 billion worth. In fact, there were even, would you call it threats by I think it was Congressman Erice who said dadali niya to sa Korte Suprema kapag ituloy itong unprogrammed appropriation. So from that, tatlong iniwan, 92.5 billion pesos worth were vetoed. Can you please tell us ano po yung mga na-veto? Ito, Kasi may budgetary support to government-owned and controlled GOCCs, Okay, no? GOCCs, Na yung support. 6.6 billion 895. Pinito yan. Government of the Philippines counterpart of foreign assisted projects na 35 billion. Ito medyo nagulat ako. Dun Can sa you explain that to us? First of all, can you pag, explain dahil they kept 97 billion support to foreign assisted projects and then he vetoed. It sounded the same to me. Can you kindly counterpart explain means, that? yung support, ang pagkaalam ko, ito yung obligasyon natin. Yung support, ito yung sinabi niya. When I read the veto message, sabi niya kasi, itong support, dapat nahandun na sa GAA. Dapat nakasama na to sa program. Yun ang basa ko doon sa veto message, no? And then yung prior years LGU shares na 14 billion, tinanggal yon. Yung fiscal support to automotive resurgence strategy, tinanggal yan. Revitalization of the automotive industry, tinanggal rin. Adequate insurance protection, tinanggal rin. At saka yung personal services na 43 billion. Ang laki nun. Okay, can I borrow this? Yeah. Can you kindly explain to us, ano ho ba yung fiscal support for comprehensive automotive resurgence strategy? Hindi, may programang comprehensive. CARS program. Oo, the may CARS program. So vinito yan. No? Hindi naman talaga masyadong... I mean, if we had the money, okay yan. Pero hindi naman What would siya this dapat do? priority. Sandali, binubuksan ko yung veto message. Hindi So ko I'm gonna binubuksan. siguro identify also the rest that you already earlier had mentioned. There was also, malaki ho kasi yung sa CARS program. That's at 4 billion if I'm not mistaken. And then RACE program, 250 million.
ito po malaki, 2 billion din po yung comprehensive and adequate insurance protection of strategically important government assets and internet. Yan, hindi ko masyadong... Do you know this, sir? Hindi ko masyadong, hindi ko masyadong familiar dyan sa mga, Okay. programa. Puntahan po natin yung, you were saying a while ago, for payment of personnel service requirements. This is at 43 billion. What is this, sir? Alin yan? Yung huli po. The last one. Ito yung mga personal services requirements na siguro previous year's obligation na hindi pa napapasok. Siguro yan yun. I'm not too sure about it. No? Kasi ang pinagtuunan ko ng pansin dyan, nung ako, inaaral ko, 4 ang tingin ko na dapat hindi mabito. Kaya lang naging 3, di ba? Kasi yung iba hindi ko masyadong maintindihan. So sa tingin ko, hindi naman masyadong importante yung ibang yun. No? Congressman, if it's something that, and I hope you don't take offense, on this, Yeah, if it's no something you don't understand, how can we understand it? Nako po. Aray ko. Mambabatas ka. Paano mo didepensahan ang inyong mga constituent? Paano mo ipapaliwanag sa iyong mga constituent yung mga bagay-bagay na yan? Kung yung mismo dapat na nakakaintindi, hindi maintindihan. Ito kay Ma'am Pinky Web, naiintindihan ko yan. Hindi niya maintindihan kung ano yung mga veto message sa ni Marcos Jr. Hindi niya maintindihan. Normal yan. Tayo hindi natin maintindihan. Normal din ho yan. Kasi hindi naman ho tayo politiko. Pero nandito tayo para intindihin. Para ika nga malaman natin kung ano na naman ba mga kabalbalan ang ginagawa nitong singagba. Yun nga, di ba? Talagang mahirap eh. Because, tingnan mo ha, yung cars, hindi naman tayo familiar dito sa programang ito eh. Di ba? I think it's the first time I've heard of this cars program. You tell me, you've been in Congress for so long. No, first time I've heard of this. Yung race, revitalizing the automotive industry, first time I've heard that also. At least itong personal services, naiintindihan natin to, sweldo to mga tao. No? Ang intindi ko po dyan would be lahat po ng mga pinangako noong mga nakaraang taon na hindi po naibigay or na-commit doon po sa mga personnel. That's how I understand that should be previous year's obligation eh. Yeah, Hindi siya yung payment for personal services requirements eh, na malaki 42 billion, di ba? So what is it? I really can't imagine what it is. I'm just trying to imagine what could be personal services requirements that you could set aside. Maybe unfilled positions? Maybe. That big? Maybe. Hindi kasi, di ba yung plantilla ng gobyerno, hindi naman talaga fully filled up. Maraming ano. Karamihan ng savings na pinanggagalingan Because is hindi from the... nakokompleto yung, nafe-fill up yung mga plantilla. Yes, yung plantilla positions, di ba? Even sa local government units, most of the savings comes from the plantilla, unfilled up plantilla. Okay, so at least you're quite satisfied that 3 out of the 4 you thought that should be Hindi, mas retained. madami nga siyang, mas konti yung natira Yes. kaysa doon sa expected ko. Kasi expected ko, 4. itong government of the Philippines counterpart of foreign assisted projects, expected ko, hindi ibibito yan. Yeah. Pero nagulat ako na You binito actually niya. thought- And doon sa, yun yung, at least yun ang binasa ko doon sa veto message na sinabi niya, dapat kasama na yan doon sa regular program. Because I'm reading the veto message now, hindi ko makita yung explanation ng cars and the others. Maybe we'll have Executive Secretary Ralph Recto maybe explain Yes, I that think to he us. would be- Hopefully, we'll be able to speak to him. Let's move on. Yung MyFIP, sir, syempre this is very, very controversial. Yes. The President had made mention that he will prohibit political involvement. We have that portion of the President's speech. Let's listen. We will strictly implement the provision on the prohibition of political involvement in the distribution of cash and other forms of financial assistance. Politicians shall be barred from the distribution of any financial aid, and we shall ensure that the support reaches the intended beneficiaries without patronage. Walang bawas, walang kulang. That, Congressman. That's a decision eh. Kailangan natin respetuhin. No? But at least tignan mo, because of that, yung mga guarantee letters nahinto, di ba? So I have constituents directly texting me na kung naka-hospital ako dito, yung isa Manila Doctors, yung isa De Los Santos Medical Center,
nag-text sa akin, kailangan ng guarantee letter. So ang sabi ko, pasensya na po, iniintay po lang natin yung bagong guidelines ng DOH? Ng on DOH, this? yes, Yeah. yes. Or even DSWD? No, DOH yun eh, guarantee letter. Yeah. And in fact, I've texted Sec Erbosa, Sec Ted. I told him my personal, and I'm sure hindi lang ako nag-iisa dito, na nagte-text yung mga constituents na paano yun. Kailangan lang ng guarantee letter. So, Pero kailangan natin sumunod eh. para po sa inyo, kailangan po talaga ng mga guarantee letters. Kailangan talaga ng guarantee letters, no? Pero kung makakahanap sila ng sistema na hindi dadaan sa amin, wala namang problema eh. Ang gusto lang namin is matulungan yung constituents namin. Kasi kanino sila lalapit, di ba? Sa amin sila lalapit eh. So, what happens now? Paano ngayon kung sinasabi nga, from our understanding, ipagbabawal itong mga guarantee letters? Maiksi lang po kasi yung naging explanation ni Pangulo Yes. hinggil dito. We Yes. don't know for sure, although it seems like guarantee letters will be gone. It's the end of guarantee letters. At least that's what it appears, no? Pag lumapit po ang inyong mga constituents at humingi ng tulong, ano po ang inyong magiging tugon ngayon? Hindi, yun, una sabi ko, pasensya na, wala pang clear policy tungkol sa guarantee letter. Siyempre, ang mangyayari nun, financial assistance muna namin, labas sa bulsa, di ba? But of course, we cannot cover for the amounts that we give doon sa guarantee letter. Eh. Kasi yung guarantee letter talagang malalaki yan eh. Hundreds of thousands, di ba? Isipin mo, ilang constituents namin ng lalapit. So, ang nangyayari nun, pag ganon, hingi muna kami ng pasensya na, bigay muna kami ng financial assistance habang naghihintay kayo ng... Yung sasabihin nyo galing to sa personal kung... No, we just say, pasensya na po, tulong na kami financially muna. Ganun naman lagi eh. Lahat naman ng serbisyo, pag hindi nasasagutan ng gobyerno, di ba, ganun naman kami. Kahit papano. Basta makatulong na. Hindi naman namin kaya sagutin lahat ng problema ng ating mga residente, no? Sinusubukan lang namin kahit papano, makatulong ng konti. Yeah, pero yung sinasabi nyo kasing tulong, hindi po yun galing sa inyo personal eh. Tulong po yan ng lahat sa atin na nagbibigay ng nagbabayad ng Yung husli, ba? pag hindi nakasya, di ba? From your own pocket. Yes, wala na eh. Wala naman kami pagkukunan. Kasi ang naitutulong lang namin yung guarantee letter, yung sa DSWD. Burial. Pero Burial. DSWD, pero schedule yon, yung may sakit, di naman pwede mag-intay, di ba? Yung maintenance medicine, pwede mag-intay. Pero yung talagang nasa ospital, hindi makakapag-intay doon. Tsaka konti nun, talagang doon kinukuha, doon sa MOOE namin. Napag-uusapan po natin. Yun. In a So, bit, yung but iba talaga, doon namin kinukuha yung iba. We'll need to take a very short See? break. We'll continue our discussion with Navota City Representative. Nakita nyo ho yun mga kababayan, na kinukuha daw yung ibang mga assistance na ipinamimigay sa kanilang mga constituent doon sa MOOE. Yun ang problema. I-liquidate nyo kasi para malaman namin. Diba? Hindi yung gugulatin nyo na lang kami sa mga interview nyo. Doon tayo magkakabistuhan na wala pala, dyan nyo pala dinadala yung mga pera na yan. Pero kung liquidated yan by resibo, di wala tayong problema. Oh. Ba't anong nangyari dito kay Toby Chanko? Parang hindi na ho siya masaya ngayong mga panahon na to. No? Hindi na siya kagaya nung dating Toby Chanko na nakita natin. Dahil ba ito sa mga bali-balita sa pagkakalat ng kung ano-ano nung anak niya sa mga kababaihan? Dahil ho ba yan doon, Congressman Toby? Huwag yung napagsabihin mo anak mo, magsupot siya. Well, let's continue our discussion with Maitip. I was asking you a while ago, is every congressman given an amount per annum to be able to disburse guarantee letters to your constituents? Meron ho bang hanggang Yes, meron yan. 300,000, 1 million lang kayo per annum? It's the total amount for your district per year. Exactly. Meron yan. Kaya naman binibigay yun in advance para alam mo kung paano budgetin, di ba? So, for example, let's say 30 million, let's give an amount. At least, alam mo, maybe more or less, you'll spend 2.5 million a month para umabot ka sa Disyembre. More or less ganyan. So, pinapaalam yun sa amin kung magkano. Sino nagsasabi po sa inyo nito na magkano per district? Hindi, pag simula pa lang ng budget process, alam na namin yan.
Because it's... It's dependent on what? The population? Of no, it's equally distributed. Equally Supposedly. distributed. Supposedly. Okay. So let's start with that Supposedly. first. Supposedly. Would you be able to tell us magkano po ang 30 yata eh. 30 No, because it's 30 million annually? Hindi, because it's your soft, di ba may soft kami which is I think 30, and ikaw bahala mag-determine kung magkano yung sa tupad, magkano yung sa Akap. tupad, DSWD which is AKAP and AKAP. AIX, and yung MAIP. So, i-divide mo yan. I see. Hindi ko lang matandaan yung figure, if it's 30 or 40. Basta ikaw magde-divide niyan. Sasabihin sa'yo, ang soft is 30 or 40, and then ikaw magde-divide na sabihin mo, ganito. Katulad sa akin, ang ginagawa ko dyan, magbibigay ako ng, meron kasi kami city hospital sa Navotas, di ba? So yung part ng MAIF ko is not guarantee letter, but it's assistance to the city hospital for an X amount. Then maglalaan ako ng konti for tupad. Then maglalaan ako ng konti for AKAP. Then maglalaan ako ng konti for burial assistance. AIX. So hahati-hatiin so mo yan. we have a better understanding. What you're telling us, lahat po itong mga binibigay na tulong sa mga constituents ninyo, lahat po yan, whether it's under the DOH, the DSWD, etc., you are given an amount supposed to be equally distributed among 300 plus congressmen. Yes. Supposed to be, Pero which may- actually doesn't really happen. No, because may leadership position, the higher you are in the leadership position, the higher your budget How is. much do you think, would you know, or at least can you tell us, the higher position congressman would probably have annually? I don't know. Kasi nung vice chairman ako ng Committee on Appropriations last Congress, may additional yata. Let me check. I don't want to give a figure na mali. Sabi mo may additional na soft na 50 yata. 50 million. Yes. Parang ganon. So parang lumalabas, let's put it at 100. Hindi, 30 plus 50, so mga 80. 80, yeah. Pero kung hindi ka vice chairman ng Committee on Appropriations, siguro 30 lang makukuha mo. Paano pag chairman ka? Ayan, hindi ko alam. Never ako naging chairman. All right. And would you say that's a conservative amount that you're telling me? That's the base. So that's conservative. That's the least. Okay. Tapos kung, di ba, yun na nga yung sinasabi ko na dapat palitan. Kasi dati, pag naubusan kami ng pondo, doon kami hihingi sa Office of the Speaker. Di ba? Which I said is, pinagbawal yan ng Supreme Court kasi post-enactment yan, di ba? Yung legislature, hindi dapat nakikialam doon sa executive. Di ba? Kasi ang mangyayari noon, pag in-approve ng dating speaker, yung additional, yung opisina ng speaker, magsasabi doon sa departamento, nabigyan ng additional yung congressman. I see. Diba? So nanggagaling sa speaker yun? Dati. Sasabihin, Dati, before. oo. Ang speaker magsasabi sa Office of the Speaker will tell the DOH, dagdagan pa si Congressman so-and-so. So ngayon, ang proposal ko, which I think nung nakausap ko si Speaker Boji D, which he was very open, is lahat kami sa ano na lang, sa departamento nahihingi. Kahit congressman. Pero you still... Nung hindi pa namin alam na, kala namin may guarantee letter, di ba? So sabi namin, kung kailangan namin ng extra, doon lang kami sa DOH. So wala na yung guarantee letter, wala na. So sa DSWD, kung naubos yung AIX mo o yung AKAP mo, doon na kami hihingi sa DSWD. So ngayon, kailangan, paano ho yan? Kailangan malakas ka kay Secretary of the DSWD, Secretary of the DOH. Is that how you foresee this moving Hindi naman, I forward? think there'll be... Or do you have to really just be malakas sa administrasyon? Kasi pag pro ka, madali kang bigyan. Hindi naman. I think they will distribute it, kasi hindi naman sila politiko di ba? Ibig sabihin, sila department secretary, so they will have to carry out their mandate also. Kasi ang nangyayari, pag hindi naman sa amin nagpupunta rin naman sa kanila yung mga constituents namin, kaya lang mahabang pila, di ba, pag pumunta sila doon sa, for example, yung mga constituents namin, pumunta doon sa DSWD NCR, mas mahaba yung pila kaysa doon sa district office. Kaya mas preferred nilang pumunta sa district office. Kasi isipin mo, DSWD NCR, 17 LGUs, lahat pupunta doon. So kaya mas preferred nila yung sa amin pumupunta. Kasi ang ginawa ng DSWD doon, may payout na ilang araw dito sa Navotas. So hinahati-hati yung payout. So mas madali lang para sa mga constituents, mas convenient. So your position really is regarding this. Teka lang meron lang ho ako nakitang larawan na kung saan talagang itong si Marcos Jr. tanghaling tapat nagsisinungaling. Tingnan nyo naman ho yan mga kababayan.
Sinasabi niya daw sa mga sa mga pagdi-distribute ng mga akap, sa mga tupad-tupad, 'di ba? Narinig niyo kanina 'yon. Narinig niyo kanina na hindi na dapat walang partisipasyon ng mga politika. Ano 'yan? Walang akap 'yan, akap payout. Akap po 'yan, mga kababayan. Oh. Lang talaga tong Marcos ito. Ikaw ang promotor ng kabalbalan sa Pilipinas, tapos pagkagagawin ng ibang mga politiko, ayaw mo. Because we need to move on, is that you still want to keep the GLs or the guarantee? No. letters? I respect the decision of the administration. Sinabing walang GL, walang problema. Kaya lang, sabihin lang naman sa amin kung ano yung gagawin namin. Hindi na kami bibigay ng GL, sabihin... Hindi, ganito gagawin mo. Sabihin mo sa mga lalapit sa'yo, hindi ko trabaho yan. Ang trabaho ko, i-representa kayo sa House of Representatives at yung ating mga problema sa distrito, yun ang ating tatrabahuhin doon. Yung pamimigay ng ayuda, punta kayo sa DSWD, punta kayo sa DOH, wala akong magagawa dyan. Wala akong pera. Yun ang dapat dyan eh. Kaso ang problema, mga bida-bida kayo. Ang problema, gusto nyo kayo ang maalala ng mga botante pagdating ng eleksyon. Kaya dapat may guarantee letter kayo, may ayuda kayo, may AX kayo, may tupad kayo, kung ano-ano pang kabalbala ng mga inimbento nyo. Di ba? Para makapagpabalik-balik kayo sa pwesto. namin yung tao na pumunta sa DSWD NCR o saan ba namin papapuntahin. Yun lang ang kailangan namin malaman. Hindi katulad ngayon, wala din kami masabi kung anong gagawin nila. Paano kung lalabas na sila sa ospital? Hindi naman po pwedeng sabihin na mag-intay ka ng 15 days bago kayo lumabas sa ospital dahil dadagdag yung bill nila. All right, let's talk about what you mentioned a while ago, yung MOOE. First of all, what is this 2 million Christmas bonus really about? No, Meron ho ba kayong natanggap? Hindi ko pa natatanggap. Hindi pa. Hindi pa. So, sinabi ko naman, I think they were referring to the break MOOE. Kasi pag nag-break kami, 3 beses kami nagbe-break. Kung magsimula tayo ng SONA, ang simula ng sesyon namin, ang unang break namin is yung UNDAS, papuntang November 1. So magbe-break kami dyan, meron binibigay dyan. Okay, which Pagka-break talagang mas maraming pinamimigay. Pagka-Papasko, meron pamimigay dyan. was 1.5 million. Okay. Yung susunod yan, pangalawa is the Christmas break. So, supposedly, sabi nila 2 million, di ba? Pero yung sa akin, hindi ko pa napipick up. Okay. And yung pangatlo niyan is yung Holy Week break. Which previously, in 2025, kasi hindi pa naman tayo umaabot yan, di ba? In 2025 was 1.5 million. Alright. Yung akin dyan, hindi release. Pero I didn't make a big fuss. Hindi ko na pinalaki issue na yun. Okay, hindi release dahil sabay yan noong botohan nung impeachment, di ba? Okay. Feb 5 was the last day. So, nung kaming mga hindi bumoto sa impeachment, hindi release yung 1.5 na MOOE. Which So, is hindi ko na this- pinalaki yung issue na yun. Is the release of the MOOE based on what the leadership wants? Ganun ho ba yun? Hindi. Kung ganun man yung ginagawa nila, hindi dapat ganun. Kasi yung MOOE is the same MOOE na binibigay din sa amin monthly, di ba? Yung sa monthly, walang pili yun eh. Lahat ng congressman, binibigyan ng MOOE na yun, no, yung monthly. So kung yung monthly, walang pili, dapat yung sa break, wala din pili. dapat walang pili. But it's discretionary. That's what I'm asking. Is it discretionary? No, it should not be discretionary. I know, but what is the fact on the ground? Kasi nangyari sa akin yan nung So it is 2025. So, pwedeng discretionary. gawing discretionary, di ba? Next question, sir. Why is there this kind of money given on a break? Because it doesn't sound too good. Okay, Can you explain Pinky, it to ha? us, please? Unang-una, liwanagin muna natin. Yung monthly MOOE, Ikaw ang nag-ano niyan kasi nabisto ka dun sa interview mo na kung kailan talaga merong kung kailan magbe-break doon umaagos yung pera nila eh. Wala namang babayarang staff. Wala no. Ay sa bagay kahit pala naka-break kailangan merong staff para talagang solidong-solido yung ika nga. Solidong-solido yung para talagang ma-justify yung makukuhang pera diyan sa na yan, diyan sa House of Representatives. Buwagin na yung House of Representatives na yan. Ano lang ho talaga yan. Pero hindi ho nakakatulong. Wala ho tayong nakikitang tulong. At kailanman sa tingin natin, itong mga congressman na to, hindi makakapagbigay ng tulong sa sambayan ng Pilipino. As always,
Dito na natin tapusin. Yarin lamang nagbaper na yung video nitong si Toby Chanco. Malin natin Pilipinas. Huwag mo na ipaliwanag kung bakit pagka magbe-break, nakakatanggap pa rin kayo ng inyong mga MOOE. Siyempre, paano na lang babayaran yung mga kabit? Paano lang hindi ko sinasabing si Toby, paano naman babayaran yung mga kapritsyo nila na yung mga pati travel nila, pagpunta nila sa ibang bansa, pagpunta nila kung saan-saan, saan ba yan ang Pilipino nagbabayad? Ano ba naman nagpunta sa Amerika yung isang congressman? Ang kanyang ginamit na pambayad sa trip niya na yun na galing MOE, malalaman ba natin? Walang resibo ho yan mga kababayan. Maraming salamat. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahal natin ang Pilipinas.